Kung akala mo ang Pilipinas ay narito para lamang pagpahingahan ng mundo, nagkakamali ka. Ngayon, ang mundo ay dumarating upang humingi ng leksyon mula sa mga Pilipino. Isang 7 minutong video sa BBC ang sumabog na parang kidlat, sumirit ang bilang ng nanood, nanigas ang ngiti ng mga kritiko sa Britanya, nanahimik ang meeting room ng mga gumagawa ng patakaran, at isang pahayag ang ipinasa na parang hatol ng siglo. Ang nawawala sa atin ay naingatan pa ng Pilipinas. Hindi ito tungkol sa mga dalampasigan, hindi tungkol sa mga piyesta, hindi tungkol sa magagandang tanawin para sa mga turista, kundi ito ang larawan ng isang lipunang kayang umusad nang hindi sinisira ang mga tao. Modernisasyon na hindi matigas, kalakasan na hindi umaapaka, at malasakit na hindi lang palabas, kundi isang sistema na nagpapahintulot sa mga tao na mamuhay ng magkakasama. Ngayong gabi, ang Britanya ay hindi tumitingin sa Pilipinas ng may pagmamahal, kundi ng may paggalang. At isang tanong lamang ang lumitaw sa loob ng 7 minutong iyon. Anong klaseng kinabukasan ang ipinakita ng Pilipinas sa mundo? Matapos ang pag-ere, ang salitang Pilipinas ay hindi na nanatili sa Inglaterra bilang isang makulay na postcard, kundi ito ay naging isang pangungusap na binibigkas ng may seryosong tono na parang pinag-uusapan ng isang mapa para sa kinabukasan. Kinaumagahan, walang tigil ang pagring ng telepono sa editorial office ng BBC, mga email mula sa mga ekonomista, city executive, edukador, hanggang sa mga karaniwang tao na sumulat ng maikli, pumunta kayo at mas lalong palalimin ang pagtingin. Gusto naming malaman kung paano nila nagawa iyan. At doon, alam ni Charlotte Hills na ang istoryang ito ay hindi isang piraso lang ng trabaho sa news schedule, kundi ito ay nagiging isang misyon. Siya ay tinawag sa malaking meeting room ng mga editor. Ang kondisyon ay inilatag na parang isang kutsilyo sa mesa ng may paggalang. Huwag kang magdala pabalik ng magagandang larawan. Marami na tayong magagandang larawan. Kailangan namin ng dahilan. Paano napanatili ng Pilipinas ang pagkatao sa isang panahon kung saan ang mundo ay mabilis at tumitigas? Tumango si Charlotte, ngunit ang kanyang puso ay kakaibang mabigat. Dahil ang tanong na ito ay ang mismong tanong na hindi masagot ng Britanya. Sumakay siya ng eroplano nang may pakiramdam na dala niya ang pagdududa ng buong bansa, at kasabay nito, may kaunting takot na baka matuklasan niya ang sagot na magpapilit sa kanyang tanggapin ang isang bagay tungkol sa sarili niyang bayan. Nang lumapag ang eroplano sa Naya, ang una niyang napansin ay hindi ang karangyaan, kundi ang ritmo ng mga tao. Isang ritmo na hindi nagmamadali, hindi nagbabanggaan, kahit na ang lahat ay nagmamadali sa kani-kanilang mga lakad. Sumakay siya ng kotse patungong lungsod, dumaan sa mga kalsadang pamilyar sa mga dokumentaryo, ngunit ang tunay na larawan ay may kakaibang kapayapaan na nakatago. Ang busina ay hindi laging lengguwahe ng galit. Ang mga tao ay tila alam kung paano mamuhay ng magkasama sa gitna ng siksikan. Umakyat si Charlotte sa hagdan patungo sa istasyon ng LRT, MRT. Maingat niyang pinagmasdan ang pulutong sa rush hour at doon siya unang nagtaka. Mabilis ito, ngunit hindi ito umaapaka. Walang kailangang manulak para magpatunay ng sarili. Ang tingin ng mga Pilipino ay tila nagsasabing, "Puwede tayong magkasama kaysa umalis ka, dadaan ako." Nakakita na siya ng malalaking lungsod na may sistema, ngunit ang sistemang iyon ay malamig, parang makina. Ngunit ang lungsod na ito ay may sistema na mayroon pa ring temperatura ng tao. Ang ebidensya na nagpaniwala sa kanya ay hindi lamang ang disiplina sa publiko, kundi mula sa isang maliit na insidente na walang sinuman ang nagplano na maging balita. Nang gabing iyon, malapit siya sa Ayala Triangle. Nakita niya ang isang turista na biglang nalaglag ang telepono sa sahig. Namutla agad ang mukha ng tao na parang nawasak ang buong mundo sa isang segundo. Bago pa man siya kumilos, 2 Pilipinong teenager ang yumuko upang tumulong. Ang isa ay nagpunas ng alikabok, ang isa ay nagtanong ng mahina, "Okay pa ba, sir, ma'am?" At dinala ito sa kalapit na repair shop. Nang hindi nagtatanong ng pangalan, hindi nagtatanong ng bansa, hindi nagtataas ng cellphone para mag-post ng kanilang kabutihan. At nang maayos na ang lahat, ngumiti sila na parang isang normal na bagay at lumakad na palayo. Nag-iwan ng kakaibang damdamin na nakabara sa lalamunan ni Charlotte. Sa Britanya, ang ganitong pangyayari
ay madalas magtatapos sa pahayag na hindi ko na problema iyan. Ngunit dito, natapos ito sa isang simpleng kilos na parang ang sistema ay nakabaon sa ugali. Agad siyang nagsimulang mag-interview. Isang empleyado ng convenience store ang nagsabi sa kanya ng may mahinahon ngunit matatag na tono, "Tumutulong kami dahil baka isang araw, kailangan din namin ng tulong." Isang tsuper ng jeepney ang tumawa ng mahina at nagsabing, "Kung nasa malaking syudad tayo at hindi tayo magmalasakit sa isa't isa, kakatayin tayo ng syudad." At isang nasa katanghaliang gulang na babae sa isang lumang barangay ang nagpaliwanag ng salitang madalas na niyang naririnig. Malasakit, hindi ito pagsuko, kundi ang hindi pagpapabigat ng walang dahilan sa buhay ng ibang tao. Ang kaisipang ito ay nagpatinag kay Charlotte dahil ito ay kultura na nagiging kilos at ang kilos na iyon ay dahan-dahang nagiging panlaban ng lipunan. Nagsimula siyang makita ang nakatagong istruktura. Ang pagiging magalang ay hindi isang maskara, kundi isang balangkas na sumusuporta sa siksikan ng lungsod. Ang kasiyahan ay hindi kawalang kabuluhan, kundi isang paraan upang hindi mawasak ang mga tao mula sa stress. At ang malasakit ay hindi nagmumula sa paghihintay ng bayani, kundi nagmumula sa mga ordinaryong tao na tinuruan na mag-isip tungkol sa isa't isa mula pa sa simula. Nang gabing iyon, nakaupo si Charlotte at tiningnan ang ilaw ng Maynila mula sa bintana ng kanyang kwarto. Hindi na niya naramdaman na nagbabalita siya ng balita sa ibang bansa. Naramdaman niya na tinitingnan niya ang pulso ng isang sagot na hinahanap ng mundo, ang modernisasyon na tunay na nagpapanatili ng tao. At nagsimula siyang maunawaan kung bakit tahimik ang Britanya sa loob ng 7 minutong iyon. Dahil siguro, ang pinakanakakatakot ay hindi ang maungusan ng ibang bansa, kundi ang matuklasan na may isang bansa na nagawang gawing mas maganda ang kinabukasan nang hindi pinatitigas ang puso ng tao. At kinaumagahan, nagpasya siyang mas lalong magpalalim. Kung ang malasakit ay maaaring maging isang sistema, paano ito itinayo ng Pilipinas sa pang-araw-araw na buhay at saan talaga ito nagsimula? Kinaumagahan, nagising si Charlotte na may tanong na nakabara sa kanyang dibdib, parang isang maliit ngunit kakaibang mabigat na bato. Kung ang malasakit ng Pilipinas ay hindi aksidente, saan talaga ito itinayo? Binuksan niya ang kanyang notebook at sumulat ng isang maikling pangungusap sa ilalim. Ang malasakit na gumagana ay dapat may pundasyon na sistema. Pagkatapos, nagsimula siyang sundan ang pundasyong iyon, hindi sa mga mall, hindi sa mga landmark, kundi sa kung saan talaga humihinga ang mga ordinaryong tao. Ang una niyang pinuntahan ay isang simbahan sa isang lumang barangay sa Maynila, hindi para kumuha ng larawan ng kagandahan, kundi para tingnan ang ritmo ng mga tao sa lugar. Nakita niya ang isang pari na tahimik na nakaupo, habang ang mga residente ay dahan-dahang dumarating ng may kaayusan. May isang nag-abot ng bag ng mga gamit sa isang matanda nang hindi nagsasalita ng malakas na parang natatakot na magdulot ng kahihiyan. Walang labis na seremonya, ngunit ang lahat ay inayos ng mahinahon, parang ang lungsod na ito ay may isa pang tahimik na lengguwahe, ang lengguwahe na nagsasabing, "Makakatulong ako, ngunit hindi kita ipapahiya." Lumapit siya upang makipag-usap sa isang babae na nasa huling bahagi ng 50s na nag-aayos ng mga bagay. Sinagot siya ng babae ng maikli, "Kailangan nating magtulungan para manatiling maayos ang bayan." Ang salitang bayan sa bibig ng mga Pilipino ay hindi formal na salita, kundi parang salita na tumutukoy sa ating lahat. Mula sa simbahan, nagtungo siya sa isang paaralan sa lungsod na may programa para sa mga bata na magkatuwang na mag-alaga sa kanilang espasyo. Inihatid siya ng guro sa silid-aralan kung saan tahimik na nag-aayos ng mesa at nagwawalis ang mga bata, naghahati-hati ng trabaho. Walang proklamasyon ng bayani, walang sinuman ang nakakakuha ng medalya. Isang bata ang tumingala at ngumiti at nagsabing, ang pagkakaroon ng malinis na kwarto ay nakakagaan sa pakiramdam. Natigilan si Charlotte sa salitang nakakasabay sa loob dahil sa Britanya, pamilyar siya sa salitang karapatan, tungkulin, kahusayan, ngunit hindi pamilyar sa paggawa ng tama dahil ang puso ay magaan. Tumawa ng mahina ang guro at nagpaliwanag, hindi namin tinuturuan ang mga bata na manalo sa iba. Tinuturuan namin sila na mamuhay ng magkakasama nang hindi nagpapabigat sa sinuman.
Iyon ang unang malinaw na nakita niya na ang mga halaga ng Pilipinas ay hindi lamang sinasaulo sa libro, kundi nakabaon sa maliliit na kilos hanggang sa maging ugali ng lipunan. Ngunit hindi pa siya nasiyahan sa mga malambot na paliwanag. Gusto niyang makita ang sistema sa isang tunay na sitwasyon, kapag naganap ang pagkakamali, kapag nagpanik ang mga tao, kapag nag-alab ang galit. Kaya, pinili niyang pumunta sa lugar kung saan pinakamakapal ang tensiyon, ang estasyon ng LRT, MRT sa rush hour ng gabi. Ang mga tao ay umaagos na parang isang ilog, at pagkatapos, ang pangyayari na hindi niya inaasahan ay nangyari. Isang dayuhang turista ang nalito sa labasan at ang bag na nakasabit sa likod niya ay tumama sa likuran ng taong nasa unahan. Isang maliit na ingay ng pagbubulungan ang narinig at maraming pares ng mata ang sabay-sabay na lumingon. Agad na hinawakan ni Charlotte ang kanyang panulat. Naisip niya na ito na ang punto kung saan babagsak ang sistema. Ngunit ang nangyari ay kabaligtaran. Isang Pilipinong nagtatrabaho ang lumapit. Hindi siya nagreklamo, hindi siya nagturo. Nagmano siya at nagsalita ng mahina. Okay lang po, dito po. Pagkatapos, itinuro niya ang sign na nagpapakita kung paano magpalipat ng linya at bumalik upang humingi ng paumanhin sa taong nabangga, gamit ang isang tono na agad na nagpababa sa tensiyon. Ang taong malapit ng magreklamo ay dahan-dahang tumahimik, na parang ang emosyon ay tinanggap bago ito umapaw. Nakita ni Charlotte ang isang mahalagang bagay. Ang paghawak ng hidwaan sa Pilipinas ay hindi ang pagpilit sa tao na matalo, kundi ang pagpatay ng apoy bago masunog ang bahay. Nang gabing iyon, nakipag-usap siya sa isang maliit na may-ari ng restaurant malapit sa Maginhawa Street na laging dinadagsa ng mga regular na customer araw-araw. Ang may-ari ay nagsalita ng tapat. Ang magandang serbisyo ay hindi lang dahil gusto naming makakuha ng tip, kundi dahil gusto naming umuwi ang mga tao nang may magandang pakiramdam. Ikinuwento niya na kung ang isang customer ay matagal nang naghihintay, may isang taong lalapit upang magsabi, hindi para magdahilan, kundi upang hindi maramdaman ng customer na siya ay pinabayaan. Ito ang sistema sa antas ng isang maliit na negosyo na nagpapahintulot sa mga tao na hindi mag-ipon ng galit nang hindi kailangan. Nagsimula nang maging mas malinaw ang mga piraso. Ang simbahan ay nagtatanim ng malasakit nang hindi nagdudulot ng kahihiyan. Ang paaralan ay nagtatanim ng responsibilidad na nagpapadali sa puso. Ang lungsod ay nagtatanim ng kasanayan na pumatay ng tensiyon bago ito sumabog, at ang negosyo ay nagtatanim ng serbisyo na nakasentro sa damdamin ng tao. Ang lahat ng ito ay hindi magagandang salita, kundi isang mekanismo na nagpapagana sa lipunan nang hindi nagpipiit sa tao. At pagkatapos, ang climax ng araw ay dumating nang hindi sinasadya. Habang naglalakad pabalik sa hotel, natuklasan ni Charlotte na nawawala ang kanyang bag na naglalaman ng mahahalagang dokumento. Huminto siya sa gitna ng kalsada. Ang kanyang puso ay bumagsak na parang lumamig ang dugo sa loob ng isang iglap. Sumagi sa kanyang isip ang headline, BBC Reporter. Nawalan ng dokumento sa ibang bansa. Halos gusto niyang sumigaw, ngunit ang boses niya ay nakabara sa lalamunan. Sa sandaling ang karamihan sa mga tao ay mag-iisip muna sa sarili, nakita niya ang security guard sa harap ng gusali na lumapit at nagtanong ng may mahinahong tono, "May hinahanap po ba kayo?" Hindi siya nagtanong upang mag-aksaya ng oras. Tumawag siya sa information desk, binuksan ang CCTV at pinayuhan siyang mag-report sa information counter. At ang mahalaga, sinabi niya ang isang pangungusap na halos nagpaiyak sa kanya. "Huwag po kayong mag-alala, tutulungan po namin kayo." Hindi ito magandang pananalita ng pagpapagaan ng loob, kundi ito ay deklarasyon na hindi ka nag-iisa. Hindi nagtagal, ang kanyang bag ay ibinalik ng isang janitor na nakapulot at ipinasa ito ayon sa sistema. Walang tanong kung ano ang nasa loob, walang tingin ng pagdududa, walang pagpilit sa kanya na maramdaman na siya ay labis na nagkasala. Umuwi si Charlotte sa kanyang kwarto na ang puso ay mabilis pa ring tumitibok, ngunit ang kanyang damdamin sa loob ay ganap na nagbago. Nagsimula siyang maunawaan na ang malasakit ng Pilipinas ay hindi lamang individual na kabutihan. Ito ay isang network ng kultura at praktika na nagtutulungan upang tanggapin ang pagkabigla ng buhay
na nagpapahintulot sa pagkakamali na hindi maging trahedya, na nagpapahintulot sa tensiyon na hindi maging galit, na nagpapahintulot sa tao na hindi maging matigas para mabuhay. At nang tumingin siya sa labas ng bintana, nakita niya na ang Maynila ay maliwanag pa rin at alam na niya na ang susunod na tanong na kailangan niyang hanapin ay hindi may malasakit ba ang Pilipinas? Kundi, paano ginawa ng Pilipinas ang malasakit na maging kakayahan ng bansa? At ito ang punto kung saan ang kwento ay magiging mas malalim kaysa sa inakala niya. Kinaumagahan, hindi na naghanap ng mga kapanapanabik na eksena si Charlotte. Naghanap siya ng istruktura. Dahil ngayon, sigurado siya na kung ang malasakit ng Pilipinas ay tunay na gumagana, may isang bagay na sumusuporta rito sa likod, hindi lang ang mabuting puso ng isang tao. Nagsimula siya sa lugar na pinakamalamang na boring para sa isang documentary filmmaker, ang City Public Service Center. Isang ordinaryong kwarto na may aircon, mga lamesa na nakahanay, mga sign na nagpapakita ng proseso na nakadikit sa dingding. Ngunit ang nagpataka sa kanya ay ang tono ng pananalita ng opisyal. Hindi ito ang boses ng isang nagmamadali, kundi ang boses ng isang nagtutulong sa tao na malampasan ang kahirapan. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na mukhang nakipag-away lang sa buhay ang pumasok upang magtanong tungkol sa dokumento nang may galit na emosyon. Hindi siya sinagot ng opisyal, hindi siya pinahiya sa harap ng iba. Nakita niya ang opisyal na bahagyang yumuko, binawasan ang tono ng boses upang maging mas mahina at nagsalita ng dahan-dahan. Huwag po kayong mag-alala. Tutulungan ko po kayo. Dahan-dahan nating ayusin bawat punto. Pagkatapos, napansin niya ang kamay ng opisyal na naglilipat ng papel ng may sistema na parang sinanay na sa gitna ng pinakamalaking kaguluhan, kailangang gawing madali ang proseso para sa taong nag-aalala. Agad na isinulat ni Charlotte ang salitang pagbabawas ng kahihiyan sa kanyang notebook. Dahil sa maraming bansa, ang sistema ay madalas na nananalo sa tao, ngunit dito, ang sistema ay tila dinisenyo upang suportahan ang tao sa panahong sila ay pinakamahina. Mula sa service center, pumunta siya sa isang maliit na barangay health clinic na konektado sa isang network ng mga lokal na voluntaryo. Hindi siya nakakita ng mga dramatikong larawan, kundi isang tahimik at matatag na larawan. Isang babaeng voluntaryo ang may dalang folder at pumasok sa bahay ng isang matanda. Tiningnan ang presyon ng dugo. Nagtanong ng mga sintomas gamit ang maikling pangungusap na parang kamag-anak kaysa tungkulin. Okay po ba ang tulog ninyo nitong mga nakaraang araw? Nakakakain po ba kayo ng maayos? At ang mas lalong nagpataka kay Charlotte ay ang bawat tanong ay may kasamang pagtatala at sistematikong pagpapasa ng impormasyon. Kinausap niya ang pinuno ng volunteer team. Ang babae ay hindi nagsalita tungkol sa kabutihan. Sa isang abstract na paraan, nagsalita siya tungkol sa visiting schedule, health reports, coordination sa nurse, na parang ito ay isang network na nagtahi sa lungsod upang hindi ito mawasak. Ang mga matatanda ay hindi dapat maghintay na magkasakit ng malubha bago pumunta sa ospital. Inaalagaan namin sila habang kaya pa nilang maglakad, habang kaya pa nilang magsalita. Ang salitang alagaan sa bibig niya ay walang romantikong tono, kundi may tono ng responsibilidad. Naramdaman ni Charlotte na nakita niya ang isa pang layer ng sagot. Hindi lang may malasakit ang Pilipinas, mayroon itong sistema ng pagbabantay sa kahinaan na nagpapahintulot sa tao na hindi maiwan sa likod. Nang hapong iyon, nagsimulang umitim ang langit. Ang ulan sa Maynila ay mabilis at malakas na parang may nagbuhos ng timba mula sa langit. Nag-alok ang team na bumalik sa hotel, ngunit humingi si Charlotte na tingnan ang trabaho ng komunidad sa gitna ng malakas na ulan. Dinala siya sa isang maliit na barangay coordination center na may plano para sa mga lugar na may baha. Nakita niya ang isang opisyal ng barangay tanod na nakatayo kasama ang isang voluntaryo ng komunidad. Ang isa ay may hawak na radio. Ang isa ay may hawak na listahan ng mga delikadong lugar. Walang sigawan, walang kaguluhan na nagpapakita ng pagmamadali, ngunit ang lahat ay gumagalaw ng mabilis at may ritmo. At ang nakamamangha ay ang kanilang kilos sa mga residente. Hindi sila nag-uutos, kundi nagtuturo ng daan. Isang lalaki ang naglalakad sa tubig baha habang nagtutulak ng motor na dulas at muntik ng matumba. Agad na lumapit ang opisyal upang umalalay,
nagsalita lamang ng, "Ingat po kuya, malalim na rito," at dinala siya sa isa pang mas ligtas na daan. Tiningnan ni Charlotte ang larawang iyon at naramdaman na parang may pumiga sa kanyang puso dahil ito ay psikolohikal na kaligtasan na nagaganap kasabay ng pisikal na kaligtasan nang hindi ipinapahayag na gumagawa sila ng kabutihan. Nang gabing iyon, tiningnan niyang muli ang lahat ng kanyang nakita. Nagsimula siyang maunawaan na napanatili ng Pilipinas ang malasakit sa pamamagitan ng tatlong mahigpit na magkakaugnay na layer. Ang unang layer ay ang kultura ng hindi pagpapahiya. Ang ikalawang layer ay ang standard ng trabaho na sinasanay ang mga naglilingkod upang bawasan ang tensiyon, hindi dagdagan. Ang ikatlong layer ay ang community network na nagpapahintulot sa gobyerno na hindi maging isang malaking higante na malayo, kundi maging isang kamay na naaabot sa pamamagitan ng mga ordinaryong tao. Binuksan ni Charlotte ang kanyang laptop at nagsimulang i-type ang unang pangungusap ng bagong report. Hindi niya isinulat na mabait ang Pilipinas. Isinulat niya na ang Pilipinas ay lumikha ng isang sistema na nagpapahintulot sa mga tao na mamuhay ng magkakasama nang hindi nagwawasak, at huminto siya sandali. Dahil sa sandaling lumabas ang salitang ito sa screen, alam niya na kapag ito ay inere sa Britanya, hindi lamang ito magiging papuri sa Pilipinas, kundi ito ay magiging isang matalim na tanong na babalik sa sarili niyang bayan. Handa na ba ang Britanya na lumikha ng isang lipunan na malakas nang hindi pinatitigas ang puso ng mga tao? Alam ni Charlotte na kung ikukuwento niya ang Pilipinas mula sa Maynila lamang, ang mga taga-Britanya ay makakahanap pa rin ng paraan upang pababain ito sa larawan lamang ng isang tourist city at ang pagiging magalang ng mga tao sa malaking lungsod. Kaya, isang umaga, isinara niya ang kanyang notebook, iniligpit ang kanyang camera at umalis patungong lalawigan upang maghanap ng isang mas mabigat na sagot, isang sagot na kayang tumayo kahit walang neon lights, walang LRT, MRT, walang lumang imahe. Pinili niya ang isang lungsod na hindi nasa marangyang poster, kundi isang lungsod na tinatawag ng mga Pilipino na kayang panahanan, at nang dumaan ang sasakyan sa malawak na bukirin, ang amoy ng lumang ulan na natuyo sa lupa ay dahan-dahang lumutang. Naramdaman niya na papalapit siya sa puso ng bansa kaysa sa isang news angle. Ang unang eksena na nagpatahimik sa kanya ay isang maliit na community center na nagtutulungan sa pagitan ng lokal na gobyerno at mga volunteer group. Hindi ito lugar na nagsasalita ng salitang inobasyon ng malakas, kundi ito ang lugar kung saan ang inobasyon ay ginawang pangkaraniwan. Nakita niya ang isang schedule na nakadikit sa dingding ng may kaayusan, na may listahan ng mga matatanda na kailangang sundan, may plano para sa matinding ulan, may channel para makipag-ugnayan sa health clinic at rescue unit, at may isang sulok na mukhang napakaliit para maging balita ang sulok kung saan ang mga tao sa komunidad ay naghahanda ng pagkain para sa mga bahay na hindi pa handa. May isang nagsabi sa kanya, "Hindi po namin hinihintay na mangyari ang malaking problema bago magtulungan. Nagtutulungan kami nang hindi kailangan ng sinuman na humingi." Ang pangungusap na ito ay tumama sa kanya. Dahil sa Britanya, maraming tao ang kailangang patunayan ang kanilang paghihirap bago makatanggap ng tulong. Ngunit dito, ang tulong ay inihanda na parang isang normal na bahagi ng lipunan. Pagkatapos, nakipag-usap siya sa isang social entrepreneur na nagtatag ng isang maliit na negosyo upang sanayin ang mga taong naligaw sa sistema ng edukasyon. Hindi siya nagsalita tungkol sa tagumpay batay sa numero. Una siyang nagsalita tungkol sa dignidad. Kung naramdaman ng tao na mahalaga sila, hindi nila sasaktan ang sarili nila at hindi nila sasaktan ang lipunan. Pagkatapos, inakay niya si Charlotte upang tingnan ang sistema ng apprenticeship na mukhang simple ngunit malinaw. May mentor, may proseso, may pagkakataong magbago nang hindi ipinapahiya. Kahit na magkamali, hindi sila hinuhusgahan na bigo. Isinulat ni Charlotte ang salitang pagkakataon na may balangkas dahil ito ang isa pang layer ng sagot. Ang malasakit na walang sistema ay maaaring maging pansamantalang awa, ngunit ang malasakit na may sistema ay ang pagdadala sa tao pabalik upang tunay na makatayo. Nang hapon, tumawag ang BBC mula sa London.
Ang boses ni Peter Wallace ay pumasok sa linya na parang malamig na hangin. Charlotte, kailangan namin ng isang shot na maaalala ng mga manonood sa loob ng 10 segundo. Mayroon ka bang mas kapana-panabik pa riyan? Dahan-dahang ipinikit ni Charlotte ang kanyang mga mata bago sumagot. Meron, pero hindi katulad ng iniisip mo. Sinabi niya rito na ang istoryang ito ay hindi isang dokumentaryo na kailangang manghuli ng mga emosyonal na shot araw-araw. Ito ay isang tanong sa kinabukasan ng Britanya mismo. Kung iparamdam natin sa mga tao na sila ay iniwan sa likod, hinding-hindi tayo mananalo ng anuman kahit gaano pa kataas ang GDP. Nanahimik sandali si Peter. Alam niya na isinasapalaran niya ang kanyang karera sa kanyang katigasan ng ulo, ngunit ang puso niya ay kakaibang payapa. Dahil ang Pilipinas na nakita niya ay hindi nagturo sa kanya na magsalita ng malakas, kundi nagturo sa kanya na magsalita ng diretso nang hindi nananakit ng sinuman. At pagkatapos, ang microclimax ng araw ay dumating nang hindi niya pinlano. Habang pauwi na siya sa kanyang tinutuluyan, nagkaroon ng maliit na aksidente malapit sa palengke. Isang motorsiklo ang tumumba. Ang nagmamaneho ay nasaktan sa tuhod, hindi gaanong dumugo ngunit namutla ang mukha dahil sa gulat. Ang mga tao sa paligid ay hindi nagpanik, hindi nagkumpulan na magpapahiya sa taong nasaktan. Walang sumigaw ng live, walang nagtaas ng telepono. Isang babaeng nagtitinda ang mabilis na nagdala ng malinis na tela. Ang isa ay nag-alis ng mga tao sa paligid upang magkaroon ng espasyo. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang tumawag sa rescue unit at nagsalita sa taong nasaktan ng may mahinahong tono, "Huwag kang mag-alala, makakauwi ka pa." Ito ay isang bilis na hindi nagpapagulo, isang kaayusan na hindi mapanupil, at isang malasakit na hindi kailangan ng manonood. Tumayo si Charlotte doon at naramdaman na uminit ang kanyang lalamunan. Agad niyang naunawaan na ang kalakasan ng Pilipinas ay ang kakayahang sumalo ng pagkabigla nang hindi nagwawasak sa lipunan dahil alam ng lahat ang kanilang tungkulin at ang bawat tungkulin ay binalot ng malasakit na nagpapanatili ng dignidad. Nang gabing iyon, bumalik siya at binuksan ang ilaw sa lamesa. Nag-type siya ng script para sa live broadcast gamit ang isang kamay na mas matatag kaysa dati. Hindi niya intensyon na sabihin sa Britanya na mas maganda ang Pilipinas kaysa sa Britanya. Intensyon niyang sabihin ang mahirap na katotohanan. Ang isang bansa ay maaaring umunlad nang hindi pinatitigas ang tao. Ang isang bansa ay maaaring maging moderno nang hindi pinababayaan ang tao. At pinatunayan iyan ng Pilipinas sa pamamagitan ng malasakit na may sistema. Bago niya isara ang file, nag-type siya ng isang huling pangungusap bilang isang pang-akit para sa kinabukasan ng araw na magla-live siya. Ang tanong ay hindi kung gaano natin hinahangaan ang Pilipinas, kundi kung may lakas loob ba tayong lumikha ng isang bansa kung saan ang mga tao ay hindi nag-iiwan sa isa't isa. Bago ang live broadcast, hindi nakatulog ng mahimbing si Charlotte. Hindi siya natatakot sa mga tanong sa screen, kundi sa kung ano ang nasa likod ng mga tanong ang katigasan ng ulo ng isang bansa na dating naniniwala na ito ang sentro ng mundo. Nakaupo siya at tiningnan ang ilaw ng London mula sa bintana ng kanyang hotel room. Mahigpit niyang hinawakan ang notebook kaysa dati at inulit ang mga pangungusap na isinulat niya na parang isang panata. Ang kaunlaran na nagpapabukod sa tao ay hindi tagumpay. Kinaumagahan, pumasok siya sa studio ng BBC nang may kalmado, ngunit ang puso niya ay parang may hawak na baso na punong-puno ng tubig. Kahit kaunting pagyanig lang, matatapon ito. At alam niya na ngayong gabi, kailangan niyang magsalita ng tarik, matalas, upang mayayanig ang buong kwarto, ngunit kailangan ding magsalita ng malambot upang hindi manira ng sinuman. Dahil ang itinuro sa kanya ng Pilipinas ay, ang katotohanan ay maaaring maging mabigat nang hindi kinakailangang maging malupit. Nang lumiwanag ang ilaw sa studio, sinimulan ng host ang programa sa isang pangungusap na mukhang magalang ngunit may nakatagong tarikan, ang 7-minutong clip tungkol sa Pilipinas. Bakit kaya nagpatinag ng ganoon sa Britanya? At ang larawan ay lumipat kay Peter Wallace na nakasandal sa upuan na parang siya ang may kontrol sa laro. Ngumiti siya ng bahagya. Baka masyado tayong nabusog. Gusto lang ng mga manonood ng magandang larawan.
Ang Pilipinas ay isang magandang lugar para magpahinga, para mag-relax. Ngunit maaari ba talaga itong maging isang halimbawa? Isang mahinang tawanan ang lumutang sa studio na parang isang pananggalang laban sa katotohanan. Hindi agad sumagot si Charlotte. Tiningnan niya ng matatag ang kamera at nagsalita ng dahan-dahan. Ang salitang mabait ay isang bitag. Dahil pinipigilan tayo nitong makita ang sistema na nagpapahintulot sa kanilang lipunan na tunay na makapagpatuloy. Tinaasan ang kilay ng host. Sistema? Ano ang ibig mong sabihin? Humugot ng malalim na hininga si Charlotte, na parang humihiram ng lakas mula sa mga larawang nakita niya at nagsimulang magkuwento hindi gamit ang lengguwahe ng turista, kundi gamit ang lengguwahe ng isang taong nakakita ng ebidensiya sa sarili niyang mga mata. Ikinuwento niya ang tungkol sa opisyal ng lungsod na humahawak sa galit ng mga residente sa isang paraan na hindi nagpapahiya ng sinuman. Ikinuwento niya ang tungkol sa mga mag-aaral na tinuruan na maging responsable sa kanilang shared space nang hindi naghihintay ng utos. Ikinuwento niya ang tungkol sa mga barangay volunteer na nagtatrabaho ng proactive sa mga mahihina na parang ugat ng pampublikong sistema. At huminto siya sandali bago sabihin ang pangungusap na nagpatahimik sa buong kwarto. Ang Pilipinas ay hindi nagpapabuti sa tao sa pamamagitan ng pagpilit sa kanila. Nagpapabuti sila sa tao dahil ang lipunan ay dinisenyo upang natural na magtulungan. Sinubukan ni Peter na putulin ang usapan, pero ang lahat ng ito ay kultura pa rin, individual na ugali. Dahan-dahang umiling si Charlotte. Hindi, ang kultura ang ugat, ngunit ang sistema ang balangkas. Kung walang balangkas ang malasakit, ito ay magaganap lamang kapag maganda ang mood ng tao. Ngunit sa Pilipinas, nakita ko ang malasakit na gumagana kapag ang mga tao ay na-stress, kapag may emergency, kapag karaniwan ng masisira ang lipunan, hindi niya binanggit ang napakaraming pangalan ng lugar. Nagsalita siya tungkol sa ritmo ng tulong na mabilis ngunit magalang, ang paghawak na hindi nagpapanik, ngunit hindi rin nagpapabaya sa sinuman na mag-isa. Tahasang nagtanong ang host, at ano ang leksiyon para sa Britanya? Tumingin si Charlotte ng direkta sa lens na parang tumitingin sa living room ng buong bansa. Ang leksyon ay, matagal na tayong nagkakamali sa pagsukat ng kaunlaran. Sinusukat natin ito sa mga magagandang numero, ngunit pinapabayaan natin ang psikolohikal na kaligtasan ng tao. Huminto siya, hinayaang bumagsak ang pangungusap sa mesa na parang isang bato. Ang isang bansa ay maaaring maging moderno nang hindi pinatitigas ang puso ng mga tao. Pinatunayan na iyan ng Pilipinas. Sa studio, ang katahimikan ay hindi pagkalito, kundi ang katahimikan ng mga taong napilitang mag-isip. Kumilos si Peter, na parang gustong magsalita, ngunit walang salita na magandang pakinggan upang baliin ang kanyang pahayag. Pagkalipas ng ilang minuto, nagsimulang tumawag ang mga manonood. Isang babae na nasa katanghaliang gulang ang nagsalita ng may nanginginig na boses. Nagtatrabaho ako sa buong buhay ko, ngunit hindi ko kailanman naramdaman na may nakakakita sa akin. Nakinig ako sa inyo at umiyak ako. Isang lalaki ang nagsalita ng maikli. Kung kaya ng Pilipinas, bakit hindi natin kaya? Sumabog ang social media sa isang pangungusap na paulit-ulit na shinare. Ang kaunlaran na nagpapabukod sa tao ay hindi tagumpay. At sa sandaling iyon, alam ni Charlotte na nangyari na ito. Ang pambansang talakayan ay itinaas mula sa antas ng gusto o ayaw patungo sa antas ng anong klase ng bansa tayo. Pagkatapos ng programa, lumabas siya sa studio. Muli na namang nag-vibrate ang telepono. Ito ay isang text message mula sa isang opisyal ng patakaran na hindi niya kailanman nakilala. Nag-type siya ng isang linya lamang, ngunit mas mabigat kaysa sa anumang parangal. Gusto kitang makausap bukas. Kailangan nating magsimulang muli. Tiningnan ni Charlotte ang mensahe sandali. Ang kanyang paghinga ay bumagal, na parang matagal siyang may binubuhat na mabigat at ngayon lang niya nailapag. At sa kanyang isip, naisip niya ang Pilipinas hindi bilang isang bansa na pinupuri, kundi bilang isang salamin na nagpapahintulot sa Britanya na makita ang sarili ng malinaw kaya hindi ito makatakas. Mula ngayong gabi,
Ang istoryang ito ay hindi matatapos sa isang episode kundi magbubukas ito ng pinto sa pinakamalaking tanong ng ating panahon. Kaya ba nating lumikha ng isang lipunan na kayang umusad ng hindi iniiwan ang puso ng tao sa likod? Kinaumagahan, hindi nagbago ng kulay ang London, ngunit ang hangin ay parang may nasira sa ere. Hindi ito ingay ng pagsabog ng galit, kundi ang ingay ng katahimikan na nagsimulang mag-isip. Ang mga pahayagan ay nag-headline tungkol sa Pilipinas sa isang hindi pamilyar na anggulo. Ang ilan ay gumamit ng salitang leksyon, ang ilan ay gumamit ng salitang salamin. At sa social media, ang mga tao ay seryosong nagtatalo, hindi pangkaraniwan. Ang mga taong dati nang nagbiro na isa lang itong heartwarming clip ay nagsimulang magtanong, bakit hindi natin nararamdaman ang ganoong init sa sarili nating bayan? Binasa ni Charlotte ang mga komento nang hindi ngumingiti. Hindi natutuwa na siya ay naging sikat. Naramdaman lang niya na itinulak niya ang isang pinto para makita ng bansa ang nakatago sa likod nito. At ngayon, kailangang magpasya ng lahat kung papasok sila o isasara itong muli. Ang mga tawag sa telepono mula sa Policy Insider ay nagsimulang mag-ring bago pa man mag-alas 11 ng umaga. Ito ay isang imbitasyon na nagsalita ng maikli, ngunit mabigat. Puwede tayong mag-usap ngayon? Ang meeting room na pinasok niya ay walang ilaw ng studio. Ito ay isang simpleng kwarto, mainit na kape, mga folder ng dokumento, at mga taong mukhang pagod sa pagsuporta sa bansa ng matagal. Mayroong mga government advisor, city officials, social academics, at mga tao mula sa public service sector. Lahat sila ay tumingin kay Charlotte sa parehong paraan, hindi bilang isang reporter, kundi bilang isang saksi na bagong dating mula sa isang bansa na may ebidensiya na mayroon pang ibang paraan ang mundo. Ang unang nagbukas ng usapan ay nagsalita ng direkta, kung kaya ng Pilipinas, ano ang dapat nating kopyahin? Ang salitang kopyahin ay nagpapilit kay Charlotte na bahagyang itaas ang kanyang kamay na parang humihingi na ihinto ang kaisipan na magdadala sa kanila sa maling direksyon. Kung sisimulan natin sa pagkopya, mabibigo tayo, sabi niya nang hindi malakas ngunit malinaw. Hindi natin kayang kopyahin ng mga simbahan, kopyahin ng mga salita, kopyahin ng mga kilos, at hindi rin natin dapat gawin. Ngunit matututo tayo sa prinsipyo na nagpapahintulot sa kanilang sistema na mapanatili ang tao. Agad na tumutol ang isa. Iyon ay kultura nila, hindi tayo tulad ng Britanya. Tumango si Charlotte. Oo, hindi tulad. At iyan ang dahilan kung bakit kailangan nating i-translate, hindi kopyahin. Nagsimulang uminit ang talakayan. Ang isang panig ay gustong makakuha ng mabilis na mga hakbang na maipapaalam agad. Ang kabilang panig ay nakita ito bilang isang pangarap lamang sa tunay na mundo. Nakaupo si Charlotte, nakikinig na parang nakikinig sa alon ng dagat, at dahan-dahang inilapag ang kanyang nakita sa Pilipinas, isa-isa. Hindi niya binanggit ang pangalan ng mga lugar. Nagsalita siya tungkol sa mekanismo. Nagsalita siya tungkol sa serbisyo na nagbabawas ng kahihiyan ng mga residente. Nagsalita siya tungkol sa sistema ng komunidad na nagpapahintulot sa gobyerno na hindi maging malayo. Nagsalita siya tungkol sa paraan ng pagpatay ng tensiyon bago ito maging galit. At nagsalita siya tungkol sa psikolohikal na kaligtasan na nakikita bilang bahagi ng public safety, hindi isang luho. Ang mga Pilipino ay hindi nagtutulungan dahil inutusan silang maging mabuting tao, sabi niya, kundi dahil ang kanilang lipunan ay ginawa ang pagtutulungan na maging madaling kilos at ginawa ang hindi pagtulong na maramdaman ng tahimik na pagkakasala ng hindi ipinapahiya. Isang advisor ang sumandal at nagtanong ng may tono na parang gusto ng isang sagot lamang, sa huli, ano ang gusto mong gawin namin? Nanahimik si Charlotte sa loob ng isang segundo bago nagtanong pabalik ng isang tanong na nagpatahimik sa buong kuwarto na parang pinatay ang tunog. Kapag nagdidisenyo kayo ng sistema, nagdidisenyo ba kayo upang manalo sa numero o upang hindi maramdaman ng tao na sila ay walang halaga? Walang sinuman ang agad na sumagot. Dahil ang tanong na ito ay hindi tungkol sa budget, kundi tungkol sa moralidad ng patakaran. Ito ay tungkol sa kung ano ang pinipili ng bansang ito na maging isang tao ang dahan-dahang naglagay ng panulat. Ang isa ay bumuntong hininga na parang tinatanggap ang katotohanan na matagal nang iniiwasan. Magaling tayo sa pagsukat ng performance, ngunit hindi tayo magaling sa pagsukat ng puso.
sabi ng isang tao ng mahina, at ang pangungusap na iyon ay lumutang sa gitna ng kwarto na parang isang bandila na naitaas ng hindi sinasadya. Matapos ang isang hindi pangkaraniwang mahabang katahimikan, agad na nagbago ang direksyon ng usapan. Hindi na ito tungkol sa paano kopyahin ang Pilipinas, kundi paano lumikha ng sarili nating sistema na mas makatao. Mayroong mga usapan tungkol sa maliliit na pilot projects sa antas ng munisipyo, public service centers, na nakatuon sa komunikasyon na hindi nagpapahiya sa mga tao, isang community volunteer system na nagkokonekta sa impormasyon ng kalusugan sa mga pampublikong unit sa isang friendly na paraan, pagsasanay sa mga frontline staff upang humawak sa galit sa isang paraan na nagbabawas ng pag-aaway, at bagong pagsukat ng resulta na hindi lang bilis o kahusayan, kundi kasama ang pagtitiwala ng publiko. Hindi pumalakpak si Charlotte, hindi siya ngumiti ng malaki. Naramdaman lang niya na parang nakita niya ang isang maliit na buto na itinatanim sa lupa. At minsan sa kanyang buhay bilang reporter, nakita niya ang balita na nagiging aksyon. Nang lumabas siya sa gusali, muling nag-vibrate ang telepono. Sa pagkakataong ito ay isang text message mula sa isang Pilipino na na-interview niya ng maikli sa probinsiya. Ang mensahe ay isang pangungusap lamang sa Ingles na may tunog Pilipino. "Thank you for telling our story with respect, Charlotte." Binasa ni Charlotte iyon at naramdaman na parang may bumara sa kanyang lalamunan. Dahil sa mundo ng balita, madalas na ginagamit ang kuwento ng ibang tao bilang raw material, ngunit nagturo sa kanya ang Pilipinas ng iba pang bagay. Ang magandang pagkuwento ay hindi ang pagnanakaw ng kabutihan ng iba upang maging ating liwanag. Ito ay ang pagbalik ng liwanag na iyon sa mundo nang hindi binabago. At sa sandaling iyon, naunawaan niya na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa paggalang, hindi sa excitement. Tumingala siya sa kalangitan ng London na kulay abo pa rin, ngunit sa kanyang puso may isang kulay na idinagdag ang kulay ng posibilidad. At alam niya na ang istoryang ito ay pupunta pa sa mas malayo kaysa sa isang report. Dahil kapag ang isang bansa ay nagsimulang magtanong sa sarili ng may katapatan, ang bansang iyon ay nagsisimula ng magbago kahit na hindi pa nakikita ang resulta kinabukasan. Matapos ang pagpupulong na nagsara ng pinto sa London, lumabas si Charlotte na may kakaibang pakiramdam sa kanyang buhay bilang reporter. Hindi niya naramdaman na nanalo siya sa sinuman, kundi parang napilitan siyang maging tapat sa isang tanong na matagal nang iniiwasan. Ang newswork ba ay dapat lang magbigay alam sa mundo o dapat nitong pabutihin ang mundo? Huminto siya at tumayo sa sidewalk. Tiningnan ang mga taong dumadaan na parang mabilis na agos ng tubig. At naisip niya ang ritmo na nakita niya sa Pilipinas, ang ritmo na nagpapahintulot sa tao na magmadali ng hindi nag-aapakan sa isa't isa, ang ritmo na nagpapahintulot sa sistema na maging mabilis ng hindi pinatitigas ang puso. Agad niyang alam na ang istoryang ito ay lalamunin na ang kanyang personal na buhay dahil hindi lamang ito tungkol sa paggawa ng report, kundi ito ay ang pagbabago ng paraan ng pagtingin sa tao. Ngunit sa sandaling naging seryoso ang talakayan sa Britanya, dumating ang resistance na parang anino. Ang ilang matitigas na media ay nag-headline ng may pangungutya na nagsasabing si Charlotte ay nabighani sa ibang bansa. Ang ilang column ay nag-akusa na niroromantisan niya ang Pilipinas at ang ilan ay nagsalita ng direkta, hindi gumagana ang ganoong bagay sa Britanya. Isang gabi, umupo siya at binasa ang mga nakakabatikos na artikulo at tumawa ng mahina, hindi dahil nakakatawa, kundi dahil pamilyar ito. Ito ang lumang mekanismo ng lipunan na natatakot na tanggapin na mayroon tayong mga kapintasan. Mas madali ang pagtanggi kaysa pagbabago at ang paggawa ng mabubuting bagay na maging isang ideal ay isang paraan upang isara ang pinto nang hindi tinatanggap na ang pinto ay maaaring nabuksan. Hindi sumagot si Charlotte ng may galit. Sumagot siya gamit ang itinuro sa kanya ng Pilipinas, katahimikan na hindi umaatras. Nag-text siya sa kanyang producer na gagawa siya ng full documentary, hindi isang maikling clip, hindi isang fast-cut report. Kailangan niyang bumalik sa Pilipinas ng isa pang beses upang makuha ang huling sagot. Dahil ang hindi pa nauunawaan ng mga taga-Britanya ay hindi ang larawan ng tulong, kundi ang mas malalim na tanong,
Bakit kaya ng mga Pilipino na gawin ang mga bagay na iyon araw-araw nang walang manonood? Pagkalipas ng ilang linggo, bumalik siya sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito, hindi na siya dumating bilang isang reporter na nanghuhuli ng anggulo. Dumating siya bilang isang taong humihingi ng katotohanan. Nakipagkita siya sa parehong guro sa paaralan sa lungsod. Inihatid siya ng guro sa playground. Ang mga tunog ng tawanan ay pareho, ngunit si Charlotte ay nagtanong ng may ibang tono. Hindi ka ba napapagod na turuan ang mga bata na mag-isip tungkol sa iba sa lahat ng oras? Ngumiti ang guro na parang ang tanong na iyon ay normal. Oo, napapagod. Ngunit kung hindi namin gagawin iyan, ang mga bata ay magiging matalino, oo, ngunit hindi sila matututong mamuhay ng magkakasama. At sa huli, mas mapapagod sila. Ang pangungusap na ito ay nagpatahimik kay Charlotte dahil nagsasalita ito tungkol sa edukasyon bilang paglikha ng tao, hindi paglikha ng panalo. Kinaumagahan, nakipagkita siya sa mga barangay volunteer na nagtatrabaho sa mga matatanda. Tahasang nagtanong si Charlotte, bakit patuloy kayong gumagawa kahit na walang sinumang nagbibigay ng gantimpala? Tumawa ng mahina ang babae at sumagot, ang gantimpala ay ang hindi namin kailangang makita ang kapitbahay namin na bumagsak at walang sinumang nakakaalam. At yumuko siya upang itali ang sintas ng sapatos ng lola ng may natural na kilos. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Charlotte na ang sistema na kanyang pinag-uusapan ay hindi lamang isang flowchart o dokumento. Ito ay isang relasyon na pinalaki upang maging totoo, kaya hindi na kailangang mag-isip ng labis ng tao bago tumulong, dahil ito ay ugali ng pamumuhay ng magkakasama. Ngunit ang pagsubok na nagpilit sa kanya na maging pinakasigurado ay nangyari isang gabi nang ang kanyang team ay nakaranas ng isang hindi inaasahang sitwasyon. Isang mahalagang kagamitan sa pagkuha ng pelikula ang nawala habang naglalakbay. Nakita niya ang mukha ng team na namutla, parang malapit ng mawasak. Ang pagkabalisa ng mga taong nagtatrabaho sa balita ay malakas, parang lubid na nakatali sa leeg. At iyon ang sandali na gusto ni Charlotte, na makita ang sagot sa isang tunay na tensyonadong sitwasyon. Nag-report siya sa coordination point. Ang Pilipino na tumanggap ng report ay hindi siya pinaramdam na nagkasala. Hindi nagsabi ng, bakit hindi kayo nag-ingat? Sinabi lang niya, huwag po kayong mag-alala. Magtulungan po tayong maghanap at nagsimulang magtrabaho na parang may sistema sa kamay. Tumawag siya upang i-coordinate ang mga punto, sinuri ang ruta kung saan dapat balikan, at ang isa ay nag-abot pa ng tubig sa kanyang team na parang alam na ang takot ay nagpapamaga sa tao. Hindi nagtagal, ang kagamitan ay naibalik sa pamamagitan ng isang proseso na walang drama, walang pagbanggit ng pangalan ng malakas, walang paggawa ng utang na loob. Tumayo si Charlotte at tiningnan ang pangyayari at naramdaman na may uminit sa kanyang dibdib. Dahil hindi ito serye ng aksidente, kundi ito ay isang pattern. Nang gabing iyon, habang nag-edit siya ng footage, nakatanggap siya ng isang email mula sa isang manonood sa Britanya. Siya ay isang 40 taong gulang na nurse na sumulat ng mas mahaba kaysa sa inaasahan. Sinabi niya na matapos ang programa ni Charlotte, sinubukan niyang magsalita sa mga pasyente ng may tono na hindi nagpapahiya sa kanila. At ang resulta ay, ang mga pasyente ay tumigil sa paglaban sa paggamot. Tinapos niya ang email sa isang pangungusap na nagpapaiyak kay Charlotte. Hindi ko alam kung ano ang maituturo sa atin ng Pilipinas hanggang sa ikinuwento mo. Ngunit ngayon, alam ko na, ang malasakit ay hindi kahinaan. Ito ay kasanayan. Inilapag ni Charlotte ang kanyang kamay sa keyboard, tahimik ng matagal, dahil ang sulat na iyon ay nagpapatunay sa kanyang matagal ng hinala. Ang tamang kuwento ay talagang makapagpapabago ng kilos, kahit isang tao lang. Nag-type siya ng isang pambungad na pangungusap para sa full documentary sa screen at hinayaan itong manatili na parang isang panata. Hindi tayo tinuruan ng Pilipinas na hangaan sila, kundi tinuruan tayo na magkaroon ng lakas loob na baguhin ang sarili nating direksyon. At alam niya na kapag inere ang documentary na ito, ang pagtatalo ay magiging mas mabigat, ang resistance ay magiging mas malakas. Ngunit alam din niya na hindi na siya ang dati. Dahil ang Pilipinas ay hindi lamang naging isang news topic, kundi naging isang bagong pamantayan sa kanyang puso na ang tunay na kaunlaran ay dapat magpahintulot sa tao na manatiling tao. Sa susunod na bahagi,
Kailangan niyang patunayan sa malaking screen na ang kanyang nakita ay hindi isang panaginip at ang tanong na kailangang sagutin ng Britanya ay hindi naniniwala ka ba kundi kailan ka magsisimula. Bago ang full documentary ay ere, ang BBC building ay kakaibang tahimik. Ngunit ang ganitong katahimikan ay hindi kapayapaan. Ito ang katahimikan ng mga taong nagtitimbang kung papayagan ba nilang lumabas ang katotohanan sa publiko o ibabalik ito sa isang ligtas na kahon. Nakaupo si Charlotte sa harap ng monitor sa editing room. Ang mga larawan ng Pilipinas ay nagpapalitan kasabay ng kanyang boses na nag-audio ng may matatag na pananalita. Ang bawat shot ay hindi dramatic ngunit may lakas ng pagkatao na hindi kailangang magyabang. Alam niya na kapag lumabas ang documentary na ito, hindi lamang ito magiging papuri sa isang bansa, kundi ito ay magiging isang tanong sa lumang kaisipan ng Britanya. At ang ganitong klasing tanong ay may mga taong ayaw na lumabas ng malakas. Kinaumagahan, tinawag siya sa meeting room sa itaas. 2 executive ang nakaupo kasama ang legal at image department. Ang mahabang mesa ay parang isang battlefield na gumagamit ng mga salita sa halip na armas. Binuksan ng isa ang dokumento at nagsalita ng may magalang ngunit matigas na tono, ang iyong nilalaman ay masyadong tarik. Ang isa ay nagdagdag, gusto naming maging mas warm. Bawasan ang bahagi na nagpaparamdam sa mga tao na sinisisi ang Britanya. Nakikinig si Charlotte hanggang sa dulo ng hindi sumasagot at dahan-dahang sumagot, hindi ko sinisisi ang Britanya. Inaanyayahan ko ang Britanya na tingnan ang sarili ng may katapatan. Ngumiti ng bahagya ang executive. Ang katapatan ay maganda, ngunit hindi lahat ng katapatan ay angkop para sa prime time. Ang pangungusap na iyon ay parang isang linyang nagsara ng bibig ng mundo ng maraming beses. Inilapag ni Charlotte ang kanyang kamay sa mesa nang mahina at sinabi ang pangungusap na inihanda niya mula noong nakita niya ang mga Pilipino na tumulong sa taong nasaktan nang hindi nagpapahiya ng sinuman. Kung natatakot tayo sa katotohanan dahil hindi ito angkop sa oras ng pag-ere, nangangahulugan iyon na hinahayaan natin ang oras na kontrolin ang ating moralidad. Nanahimik agad ang kuwarto, hindi dahil sumasang-ayon sila, kundi dahil alam nilang nagsasalita siya ng isang bagay na mahirap tutulan. Nagkaroon ng negotiation ang mga salitang balance, neutrality, risk. Ang ilan ay nag-alok na putulin ang bahagi na nagsasalita tungkol sa psikolohikal na kaligtasan. Ang ilan ay gustong magdagdag ng mga tourist shots upang mapagaan ang istorya. Tiningnan ni Charlotte ang dokumento at naramdaman na parang hinihiling sa kanya na gawing poster ang isang mapa. Huminga siya ng malalim at nagsalita ng may paggalang, ngunit may katatagan. Nagpapakita ako ng paggalang sa Pilipinas sa pamamagitan ng hindi paggawa sa kanila na maging isang murang instrumento para sa inspirasyon. At nagpapakita ako ng paggalang sa Britanya sa pamamagitan ng hindi pagpapaniwala sa atin na tayo ay sapat na. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagbanta na magre-resign. Tumayo lang siya nang may katahimikan na itinuro sa kanya ng Pilipinas tahimik na sapat upang makita ng mga tao na hindi niya ginagawa iyon para sa kanyang ego, kundi para sa katotohanan. Matapos ang pagpupulong, isang executive ang lumapit at nagsalita ng mahina sa tabi ng pinto. Alam mo, ginagawa mo ang maraming tao na maging hindi komportable. Agad na sumagot si Charlotte. Sana nga, dahil ang pagiging hindi komportable ay isang senyales na kaya pa nating maramdaman. Nang gabi ng pag-ere, nagsimula ito na parang isang ordinaryong gabi sa Britanya, ngunit sa control room, lahat ay nagpigil ng hininga. Nang lumabas ang unang larawan ng documentary sa screen, hindi isang marangyang larawan, kundi ang larawan ng mga ordinaryong tao na nagtutulungan ng walang palakpakan. Tahimik ang studio hanggang sa marinig ang ingay ng bentilador. At habang umuusad ang kwento, lalong kumapal ang katahimikan. Dahil nagsimulang maunawaan ng mga manonood na ang Pilipinas ay hindi itinaas upang hangaan natin. Itinaas ito upang makita natin ng malinaw ang puwang sa sarili nating lipunan. Ang pangungusap ni Charlotte ay umalingaw-ngaw sa gitna ng programa na parang isang martilyo na tumama ng mahina ngunit direkta sa target. Ang tunay na kaunlaran ay ang sistema na nagpapahintulot sa tao na hindi maging walang halaga. At sa pagkakataong ito,
Walang pangungutya na tawanan, walang pagputol ng usapan na parang live broadcast. Mayroon lamang ang katahimikan ng isang bansa na napilitang makinig. Matapos ang documentary, ang mga tawag sa telepono at mensahe ay sumirit na parang tubig baha. Ang mga manonood ay hindi lang nagtatanong, totoo ba? Kundi nagtatanong, saan tayo magsisimula? Ang mga reporter mula sa ibang media ay tumawag upang humingi ng interview. Ang mga akademiko ay nag-tweet ng buod ng mensahe na kailangang lumikha ang Britanya ng bagong sukatan na kasama ang pagtitiwala. At ang pinakamahalaga, kinaumagahan, isang munisipalidad ang nag-anunsyo ng pilot project para sa isang bagong public service center na nakatuon sa komunikasyon na nagbabawas ng kahihiyan ng mga nakikipag-ugnayan. Mayroong mga usapan tungkol sa pagsasanay sa mga frontline staff sa paghawak ng tensyon sa paraang hindi nag-aaway at mayroong proposal sa lokal na konseho na dagdagan ang budget para sa community network na tumutulong sa mga mahihina bago pa lumala ang problema. Ang mga bagay na ito ay hindi revolusyon sa isang araw, ngunit ito ay isang senyales na ang pinto na itinulak ni Charlotte ay nananatiling bukas, hindi na isinara pabalik. Nang hapon, nakatanggap siya ng isang email na nagpalamig sa kanyang kamay. Ito ay isang formal na imbitasyon na magbigay ng impormasyon sa harap ng Parliamentary Committee on Social and Public Services. Ang paksa ay maikli ngunit parang isang hamon sa buong bansa. Mga leksiyon mula sa Pilipinas para sa reforma ng serbisyo sa Britanya. Binasa ito ni Charlotte at nanahimik ng matagal dahil ito ay higit pa sa kanyang orihinal na intensyon. Nagsimula siya sa pag-unawa kung bakit nagpatinag ang 7 minutong clip sa Britanya. Ngunit ngayon, ang istorya ay umabot na sa salitang reforma. Dahan-dahan niyang isinara ang laptop at tumingin sa labas ng bintana. Nakita niya ang parehong lungsod, parehong kalsada, parehong mga tao, ngunit alam ng kanyang puso na hindi na ang parehong Britanya. At ang susunod na hakbang ay hindi lamang ang pagkuwento sa mga tao, kundi ang pagtayo sa harap ng bansa at itanong ang tanong na walang sinumang makatakas. Magkakaroon ba tayo ng lakas loob na lumikha ng isang lipunan kung saan ang mga tao ay hindi iniiwan sa likod? At maaari ba tayong magsimula ngayon? Nang araw na iyon, sobrang lamig ng hangin sa London na ang hininga ay naging usok. Umakyat si Charlotte sa mga batong hagdan ng Parliament Building nang may matatag na hakbang na parang may dala siyang isang bagay na hindi nakikita, hindi isang folder ng dokumento, kundi ang pag-asa ng mga taong bagong nakarinig na maaari palang magbago ang bansa. Nakatayo ang mga reporter na parang isang kawan ng ibon. Ang mga mata na iyon ay hindi na tumitingin sa kanya bilang isang ordinaryong tao, kundi parang tumitingin sa isang simbolo. At ang mga simbolo sa Britanya ay madalas na pinipunit sa iba't ibang direksyon hanggang sa masira. Alam niya na sa kwarto sa harap, mayroong mga taong gustong gawin siyang bandila at mayroong mga taong gustong gawin siyang target. Nang bumukas ang pinto ng committee room, ang ingay ng mga silya na gumagalaw, ang tunog ng papel na bumabalik, at ang bulong ng mga katulong ay naging isang ritmo na parang isang mahinang tambol. Umupo si Charlotte sa harap ng hanay ng mga kinatawan. Ang kanilang mga mukha ay magkakaiba. Ang ilan ay talagang interesado, ang ilan ay nagdududa, ang ilan ay tila naghanda ng mga tanong upang gawin siyang mukhang dreamer. Nagsimula ang chairman sa isang formal na tono, Miss Charlotte Hills, inimbitahan po kayo upang ipaliwanag ang tinatawag ninyong leksiyon mula sa Pilipinas para sa sistema ng pampublikong serbisyo ng Britanya. Tumango siya at dahan-dahang binuksan ang folder. Ngunit ang unang salita na lumabas sa kanyang bibig ay hindi nagsimula sa estatistika. Nagsimula ito sa katotohanan na maaaring hindi gustong marinig ng mga tao sa kwartong iyon. Hindi po ako pumunta rito upang sabihin na kailangan nating maging tulad ng Pilipinas, sabi niya ng malinaw. Pumunta ako rito upang sabihin na kaya nating lumikha ng isang sistema na hindi nagpaparamdam sa tao na sila ay walang halaga. At ipinakita sa akin ng Pilipinas na posible ito. Bahagyang nanahimik ang kwarto. Nagkuwento siya gamit ang lengguwahe na hindi nakakagalit, hindi umaatake, ngunit hindi rin sumusuko. Nagsalita siya tungkol sa 3 layer na prinsipyo na nakita niya. Serbisyo na nagpapanatili ng dignidad ng tao, paggawa sa komunidad na maging ugat ng estado, at pagsasanay sa frontline upang hawakan ang tensyon
ng may seryosong paggalang. Ang ganitong paggalang ay hindi pagsuko, diin niya. Ito ay isang teknik upang hindi hayaang maging galit ang inis at ang galit ay maging pagkakawatak-watak. Agad na itinaas ng isang kinatawan ang kanyang kamay. Matigas ang tono. Hindi ba masyado ninyong pinararangalan ang Pilipinas? Ang bawat bansa ay may problema. Nagbebenta ba kayo ng magandang larawan sa publiko ng Britanya? Kung noong nakaraang gabi, baka sumagot siya ng may talas ng reporter, ngunit ngayon, sumagot siya ng may katahimikan ng isang taong dumaan na sa Pilipinas. Opo, ang bawat bansa ay may problema, kasama na ang Pilipinas. Hindi ko kailanman tinanggihan iyon, ngunit ang mahalagang tanong ay, sa araw na ang mga tao ay pinakamahina, ang ating sistema ba ay nagpaparamdam sa kanila na sila ay pabigat o nagpaparamdam sa kanila na sila ay tao? Huminto siya, hinayaang bumagsak ang tanong na iyon sa mesa. Hindi ako nagbebenta ng magandang larawan. Nagbebenta ako ng lakas loob na baguhin ang sistema upang maramdaman ng mga tao na may halaga sila. May isa pang sumingit, at magkano ang kailangan nating gastusin para magkaroon ng ganoong resulta? Ngumiti ng bahagya si Charlotte, hindi ngiti ng panunukso, kundi ngiti ng isang taong alam na ang tanong ay lumalayo sa paksa. Ang ilang bagay ay nangangailangan ng pera. Ngunit ang maraming bagay ay nangangailangan ng diskarte, pagsasanay, at bagong sukatan. Kung sinusukat ninyo ang tagumpay batay lamang sa oras ng paghihintay, makakakuha kayo ng isang sistema na mabilis ngunit malamig. Ngunit kung susukatin ninyo ang pagtitiwala, makakakuha kayo ng isang sistema na mabilis at nagpapanatili pa rin ng puso ng tao. Ang katanungan ay lalong tumitindi. Ang ilan ay sinubukang hilahin siya sa isang panig ng politika. Ang ilan ay nagtanong upang hanapin ang mali sa kanyang mga salita. Ngunit hindi nalito si Charlotte. Patuloy siyang bumabalik sa core ng paulit-ulit ng matatag. Hindi Pilipinas, hindi Britanya, kundi tao. Hindi natin kailangang maghintay ng ibang bansa, sabi niya. Kailangan nating ihinto ang pagdidisenyo ng sistema na parang pinapamahalaan natin ang isang makina at magsimulang magdisenyo ng sistema na parang nag-aalaga tayo ng tao. At ang climax ng kwarto ay dumating nang ang isang senior representative ay tahasang nagtanong ng may matalim na tingin, sa tingin ninyo, ano ang pinakamahina sa Britanya? Tiningnan siya ni Charlotte ng matatag bago sumagot sa isang pangungusap na parang isang matalim ngunit malinis na kutsilyo. Hindi tayo nagkukulang sa resource. Nagkukulang tayo sa intensyon na gawin ang dignidad ng tao na maging bahagi ng patakaran. Ang katahimikan ay kumapal hanggang sa marinig ang tunog ng panulat na tumatama sa mesa. Maraming hindi nagustuhan, ngunit marami ang tumanggap. Dahil ito ay sobrang totoo para tanggihan. Matapos ang interogasyon, ang mga concrete proposal ay lumabas sa kwarto na dating puno ng salita. Mayroong proposal na palawakin ang pilot program ng Public Service Center na nagbabawas ng kahihiyan sa pambansang antas, maglagay ng curriculum para sa pagsasanay sa frontline staff sa komunikasyon sa ilalim ng stress, dagdagan ng budget para sa community network na nag-aalaga sa mga mahihina, at ang pinakamahalaga, ang pagtutulak para sa bagong sukatan na kasama ang pagtitiwala ng publiko bilang core, hindi lamang mga numero ng kahusayan. Ang resulta ay maaaring hindi batas sa isang araw, ngunit ang direksyon ay naisulat na. At ang pagsulat ng direksyon ay laging mas mahirap kaysa sa pagpapahayag ng tagumpay. Nang gabing iyon, lumabas si Charlotte ng mag-isa. Walang microphone, walang ilaw, ng studio. Ang London ay kulay abo at nagmamadali pa rin, ngunit naramdaman niya na naibalik niya ang isang bagay na matagal nang nawala. Ang paniniwala na ang isang bansa ay maaaring maging magiliw ng hindi mahina. Kinuha niya ang kanyang telepono at binuksan ang isang larawan na kinunan ng kanyang team sa Pilipinas, ang larawan ng kamay ng isang voluntaryo na humahawak sa kamay ng isang matanda ng natural. Tiningnan niya iyon ng matagal at bumulong sa sarili ng mahina sa Ingles na walang nakarinig. Progress is kindness that works. Pagkatapos, isinara niya ang screen at nagpatuloy sa paglalakad ng tahimik, ngunit sa kanyang puso, malakas ang imbitasyon sa lahat ng manonood. Kung may lakas loob tayong ayusin ang sistema upang maramdaman ng tao na may halaga sila, hindi magbabago ang mundo agad ngayon, ngunit bukas,
Isang tao ay hindi na kailangang maramdaman na siya ay iniwan sa likod ng mag-isa. Ang huling gabi pagkatapos ng pagbibigay ng impormasyon sa komite, ang London ay malamig at nagmamadali pa rin. Ngunit sa balita sa umaga, nagsimulang lumabas ang mga salita na matagal nang hindi naririnig. Ang salitang pagtitiwala ay seryosong sinasabi kasabay ng salitang patakaran. Ang mga pilot project ay inihayag sa 2 pang lungsod. Ang mga frontline staff ay tinawag para sa unang batch ng pagsasanay. At sa ilang lokal na konseho, may tumayo at nagtanong, paano natin gagawing mas tao ang pakiramdam ng ating mga residente? Ang ganitong klaseng tanong ay hindi tagumpay. Ito ay simula, at alam ni Charlotte na ang simula ay minsan mas mahirap kaysa sa pagpapahayag ng anumang bagay na maganda. Nakaupo siyang mag-isa sa kanyang maliit na opisina. Ang ilaw sa lamesa ay tumututok sa parehong notebook. Ang pangungusap na dating isang paniniwala ay ngayon ay naging isang daanan sa bansa. Ang kaunlaran ay hindi lamang bilis o kayamanan, kundi ito ay ang sistema na nagpapanatili ng dignidad ng ordinaryong tao at lumilikha ng sapat na pagtitiwala upang mamuhay ng magkakasama kahit na ang lipunan ay pinakatensyonado. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at inisip ang larawan sa Pilipinas ang kamay ng isang tao na nag-aabot ng tubig sa taong nanginginig, hindi para makita ng sinuman, kundi dahil dapat itong mangyari. Ngumiti ng bahagya si Charlotte at nag-type ng isang huling pangungusap para sa pagtatapos ng documentary. Ang pinakamalakas na bansa ay hindi ang bansa na hindi kailanman nabibigo, kundi ang bansa na hindi nagpapabaya sa sinuman na mabigo ng mag-isa. At pinatay niya ang ilaw, hinayaang gawin ng katahimikan ang kanyang trabaho na nagpapahintulot sa mga manonood na marinig ng mas malinaw ang kanilang sariling puso at piliin kung magiging bahagi sila ng pagbabago.